Sa kanyang pagharap sa Australian Parliament, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi isusuko ang teritoryo ng bansa sa sinumang dayuhan. At sa gitna ng talumpati, may mga Australian senator namang nagprotesta. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, 9:42 na ng gabi dito sa Australia at kaninang bandang alas 10 ng umaga dito o 7 a.m. dyan sa Pilipinas nang i-address nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang joint session ng Parliament. Sumentro ito sa mas pinatatag na relasyon ng Pilipinas at Australia, gayon din sa sigalot sa West Philippine Sea at sa climate change. We remain firm in defending our Matapang ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Australian Parliament ngayong araw. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ito ang unang pagkakataon na isang Pangulo ng Pilipinas ang nagsalita sa harap ng Australian Parliament. Dito nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng Australia sa gitna ng patuloy at mapangahas na pagkilos ng China sa South China Sea. Maliban sa Amerika, may visiting forces agreement din ng Australia at Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan. Atin daw pinaglaban para buuin ang rules-based international order, kaya naman dapat din daw natin itong protektahan ngayon ayon sa Pangulo. Matatanda ang ilang beses nang hinarang ng China ang mga resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hinaharang din nila ang mga mangingisdang Pinoy sa bahagi ng dagat na nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. We have an abiding interest in keeping our seas free and open and in ensuring unimpeded passage and freedom of navigation. We must uphold, preserve, and defend the unified and universal character of the United Nations Convention on the Law of the Sea as the Constitution of the Oceans. Isa pa sa tinalakay ng Pangulo ang ukol sa nagbabagong klima na malaking problema sa buong mundo. Kaya raw ng Pilipinas sa gawin ng parte nito para maibsan ang carbon emission, ngunit mas higit daw ang dapat gawin ng mga mayayamang bansa. This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Sa kasagsagan ng talumpati ng Pangulo, inilabas naman ni Australian Senator Janet Rice ang isang placard na nagsasabing "Stop the Human Rights Abuses". Sabi ni Rice, kahiya-hiya raw na inimbitahan ng Australia na magsalita sa harap ng kanilang parliament si Marcos sa gitna ng dumarami umanong kaso ng human rights abuses sa bansa. And I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol dito. Sa labas naman ng Parliament, mayroon ding kilos protesta ang ilang miyembro ng Filipino community kung saan nakiisa rin ang isa pang senador. Matapos ang pagsasalita sa Parliament, may joint statement din ng Pangulo at Prime Minister Anthony Albanese kung saan inanunsyo nila ang bagong Memoranda of Understanding para sa mga prioridad ng ating strategic partnership, kabilang ang Enhanced Maritime Cooperation. Pia, nag-alay din ng bulaklak ang Pangulo sa Australian War Memorial para gunitain nga ang kabayanihan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakapulong din ng Pangulo ang mga parliamentary leaders at iba pang opisyal. Ngayong gabi, Pia, nakatakdang umuwi ng Pilipinas ang Pangulo pero magbabalik siya pagkalipas ng ilang araw dito sa Australia para naman dumalo sa ASEAN-Australia Summit. At mula nga rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Samantala, sabi naman ng China, hindi raw dapat makasama sa ibang bansa ang Maritime Security Cooperation. Sagot po yan ng Chinese Foreign Ministry nang tanungin tungkol sa Joint Sea and Air Patrols ng Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea.
Sinabi rin ng Chinese Foreign Ministry na hindi yan dapat makaapekto sa kapayapaan sa rehiyon.